Bandang alas 8 GS ng umaga, oras sa Iran. Muli na namang binulabog ng mga pagsabog ang kabisera nito mula sa mga bomba na inilaglag ng US at Israel sa kanilang joint attacks na ilang linggo nang inaasahang mangyayari. Dahil dito, ayon sa report, ay may alert din ng mga pagganti mula sa Iran at may namamataang inihandang missile na handang pakawalan papuntang Israel bilang ganti. Ganon din ang pananarget ng Iran sa mga base militar ng Estados Unidos sa UAE, Kuwait at Bahrain. Gaano kalakas ang puwersa na handang gamitin ng US at Israel laban sa Iran at gaano kahanda ang Iran laban sa pinagsanib na puwersa ng dalawa nilang mortal na kalaban? Ito na nga ba ang hudyat ng panibago at mas malawak na kaguluhan sa gitnang silangan na tila hindi pa rin matapos-tapos? Ano ang totoong layunin ng US at Israel at bakit binomba na naman ang Iran? Ano ang malawakang epekto nito sa gitnang silangan lalo na sa ating mga kababayan? May posibilidad bang kumalat ang gerang ito sa buong rehiyon? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Good Vibes. Sa isang televised speech na tumagal ng 8 minuto, kinumpirma ni US President Donald Trump na nag-umpisa na ang isang major offensive laban sa Iran. Ngunit sa puntong ito ay mas malawak, mas malaki at mas malinaw ang layunin. Durugin ang sandatahang lakas ng Iran, burahin ang nuclear program nito at tuluyang baguhin ang pamahalaan. Habang binibigkas ang pahayag, yumanig ang kabisera sa Tehran, sunod-sunod ng malalakas sa pagsabog at nakita ng mga residente ang makapal na usok na umaakyat mula sa distrito kung saan naroon ang Presidential Palace at National Security Council. Malinaw na senyales na ang sentro ng kapangyarihan ang tinatamaan. Sa isang video, walang pag-aalinlangang sinabi ni Trump na dudurugin ng Amerika ang missile industry ng Iran at lilipulin ang hukbong dagat nito. Iginiit niyang may pagkakataon pa sanang maiwasan ng digmaan, ngunit tumanggi ang Iran na makipagkasundo. Halos kasabay nito, inanunsyo rin ng Israel na nagsimula na rin ang sarili nitong pag-atake, dahilan upang lalong umigting ang tensyon sa buong rehiyon. Ayon sa mga opisyal ng US, ang opensibang ito ay mas malawak at mas matindi kaysa sa mga airstrike noong nakaraang taon na ngayon isinagawa ng dosi-dosenang attack planes mula sa mga base at aircraft carrier sa gitnang silangan at posibleng tumagal ng ilang araw o linggo. Pinili ang oras na pinakamasakit ang tama, unang araw ng work week sa Iran habang milyon-milyon ang nasa trabaho at libu-libong bata ang nasa paaralan. Bukod sa Tehran, may mga ulat din ng pagsabog sa Isfahan at Karaj. Sa Israel naman, umalingaw-ngaw ang mga air raid siren sa buong bansa habang naghahanda sa posibleng ganting atake ng Iran. Nagsara na rin ng airspace ang mga karatig bansa sa Middle East gaya ng UAE, Qatar, Oman at kinansila na ang mga flight bilang pag-iingat sa mas matinding gerang darating. Ang gerang ito ay matagal nang kinatatakutan ng mga eksperto na maaaring sumabog anumang oras, kung saan paulit-ulit na nagbanta si Trump ng pag-atake habang sinusubukang pilitin ang pamunuan ng Iran na tanggapin ang mga hinihingi ng US. Nagkaroon pa ng huling round ng mediated talk sa Switzerland tungkol sa nuclear program ng Iran, ngunit nabigo itong magbunga ng kasunduan at sa pagbagsak ng diplomasya, bumukas ang pintuan sa digmaan. Sa loob ng Tehran, ramdam ang kaguluhan at takot. Isang ama ang nagkwento kung paanong nagmamadali siyang tumakbo patungo sa paaralan ng anak niya habang ang mga estudyante ay nagtatago sa ilalim ng hagdan, umiiyak, nanginginig sa bawat pagsabog. Hindi pa malinaw kung lahat ng target ay purong militar o may kinalaman sa nuclear facilities, ngunit malinaw sa ngayon na hindi ito isang limitadong strike kundi simula ng mas malawak na kampanya. Habang inilalagay ang Israel sa state of emergency, isinara ang mga paaralan, opisina at international airspace. Isang tanong ang bumabalot sa mundo, hanggang saan aabot ang digmaang ito at gaano pa karaming lungsod at buhay ang madadamay bago ito huminto. Nagsimula ang kasalukuyang krisis matapos mangako si Donald Trump noong unang bahagi ng Enero na susuportahan ng Estados Unidos ang mga anti-government demonstrator sa Iran, isang hakbang na lalong nagpaigting sa tensyon sa rehiyon. Tumugon ang pamahalaan ng Iran sa pamamagitan ng marahas na crackdown laban sa mga protesta na ayon sa mga human rights group ay ikinamatay ng libu-libong tao. Mula noon, sabay na gumamit si Trump ng banta ng pag-atake at diplomasya, umaasang magagamit
ginamit ang kaguluhan sa loob ng Iran upang pilitin ang pamunuan nito na makipagkasundo sa Estados Unidos. Matatandaang noong Hunyo ng nakaraang taon, binomba na ng Estados Unidos at Israel ang ilang nuclear facilities ng Iran sa gitna ng 12 araw na digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Bagamat una nang iginiit ni Trump na tuluyang nabura ang nuclear program ng Iran, kalaunan ay lumabas na ang mga pasilidad ay napinsala lamang at hindi ganap na nawasak. Isang kabiguang nag-iwan ng bukas na banta na muling sumiklab ang alitan. At dahil sa muling pagsiklab ng digmaan, inanunsyo ni Israeli Defense Minister Israel Katz na nasa state of emergency ang Israel kasabay ng paglulunsad ng mga opensiba ng kanilang militar. Agad na ipinasara ng pamahalaan ng Israel ang mga paaralan, lugar ng trabaho at international airspace ng bansa. Tinawag naman ng US Department of Defense ang pinagsamang pag-atake ng Amerika at Israel na Operation Epic Fury. Sa Jerusalem, narinig ang malalakas na pagsabog na pinaniniwalaang dulot ng pagharang sa mga paparating na missile habang patuloy na umuugong ang mga air raid siren sa buong bansa bilang babala sa inaasahang pag-atake ng Iran. Sa ngayon, wala pang ulat ng malawakang pinsala o casualty. Sa panig ng Iran, inanunsyo ng State News Emergency na IRNA na muli itong gumagana matapos ang pansamantalang pagkaantala na ayon sa kanila ay dulot ng hacking sa gitna ng pag-atake ng US at Israel. Inuulat din ng IRNA ang mga pagsabog sa lungsod ng Isfahan sa gitnang Iran at sa lalawigan ng Ilam malapit sa hangganan ng Iraq na nagpapakita na hindi lamang sa kabisera nakasentro ang mga tama ng opensiba. Isa sa pinakamalaking tanong ngayon ay kung kakayanin ng Estados Unidos at Israel na pigilan ang kakayahan ng Iran na gumante gamit ang malawak nitong arsenal ng ballistic missiles at drones. Nangako ang Iran ng isang malakas na tugon at inaasahang gagamit ito ng malaking bilang ng missile sa lalong madaling panahon. Ang antas ng pinsalang magagawa ng mga ito sa puwersa ng Amerika at sa Israel ang malamang na magtatakda kung gaano katagal ang digmaang ito. Bagamat dehado pagdating sa military assets kagaya ng barko, eroplano, sundalo at ground forces, hindi naman papahuli ang Iran sa tinatayang 100,000 supply ng ballistic missiles na kayang tumarget ng mga military asset ng US at Israel sa buong Middle East. Noong isang linggo ay napabalitang ipinuwesto na ng Iran ang libo-libo nilang drones sa mga baybaying bahagi ng bansa bilang paghahanda. At syempre ay hindi rin dapat isawalang bahala ang mga proxy group ng Iran tulad ng Hezbollah, Hamas at Houthis na maaaring sumali sa digmaan kaya't lalo itong nagpapalaki sa posibilidad na magiging matagal at makapaminsala ang digmaang ito. Sa katunayan ay naiulat na nagumpisa ng targetin ng Iran ng mga base militar ng US sa UAE, Bahrain, Qatar, Jordan at Kuwait at na-intercept pa ng UAE ang ibang missiles mula sa Iran na tumarget sa base militar ng US roon ngunit may isang tao umano ang nasawi. Tinamaan din ayon sa balita ang US Naval Base sa Bahrain. Lalong naging kakaiba ang tono ng krisis nang manawagan si Trump sa mga puwersa ng Iranian Revolutionary Guard na sumuko kapalit umano ng ganap na immunity. Gayunman, dahil ang kampanya ay pangunahing isang air operation, walang malinaw na puwersang pagsusukuan, walang huhuli, at walang mekanismong magpapatupad ng alok na total immunity. Ayon sa ilang analyst, maaaring ang layunin ng pahayag ay maghasik ng pagdududa at pagkakahati sa loob ng hanay ng militar, lalo na kung mararamdaman nilang posibleng bumagsak ang pamahalaan. Sa kabuuan, malinaw na naiiba ang layunin ng kasalukuyang opensiba kumpara sa mga pag-atake noong nakaraang taon. Noon, ang mga target ay mga nuclear facility na malalalim at malalayo sa mga sibilyang lugar. Ngayon, ang mga tinatamaan ay nasa puso mismo ng mga lungsod at compound ng pamunuan ng Iran at hayagang inilalarawan ni Trump ang layunin bilang pagwasak sa liderato upang bigyang daan ng isang revolusyon. Kasabay nito ay ang ulat na may mga nasawi ng matataas na opisyal ng militar at gobyerno sa Iran dahil sa naturang pag-atake nitong umaga. Gayunman, iginiit ng mga opisyal ng administrasyon ng US kabilang ang Vice Presidente na inaasahan nilang magiging mabilis ang operasyon at hindi mangangailangan ng presensya ng mga tropang Amerikano sa lupa. Matatanda ang ilang araw nang may build-up ang mga puwersa ng US sa gitnang silangan. Habang sinusubukan ni Donald Trump na panatilihing bukas ang lahat ng opsyon laban sa Iran, unti-unti namang kumikipot ang kanyang mga pagpipilian.
Sa aspetong militar, malinaw ang mensahe ng United States. Ito ang pinakamalaking build-up ng air at naval power sa rehiyon mula nung pananakop sa Iraq noong 2003. Nakikita mismo ng mga turistang lumalapag sa mga sibilyang paliparan sa Israel at Crete ang mga refueling aircraft at A-10 ground attack planes. Hindi ito palihim. Ito ay sinadyang ipakita upang ipaalam sa Tehran na seryoso si Trump at ang kanyang limitadong pasensya sa negosasyon ay may kaakibat na totoong puwersa. Maraming eksperto ang naniniwala na handa talaga ang US sa gera dahil sa paglipat sa gitnang silangan ng aircraft carrier na USS Abraham Lincoln at 3 guided missile destroyer sa Arabian Sea mula sa South China Sea noong huling bahagi ng Enero. Ang naturang strike group ay nagdala ng tinatayang 5,700 karagdagang tropa at nagpalakas sa mas maliit na puwersang pandagat na dati nang binubuo ng ilang destroyers at 3 combat ships sa rehiyon. Makalipas ang 2 linggo, iniutos ni Donald Trump ang pagkapadala ng pinakamalaking aircraft carrier sa mundo, ang USS Gerald R. Ford, kasama ang 3 destroyers at mahigit 5,000 karagdagang service members. Dahil dito, aabot na sa hindi bababa sa 16 na barko ang presensya ng US Navy sa rehiyon, mas malaki kaysa sa 11 barkong fleet na dati ay nakadeploy sa Caribbean Sea. Kasabay ng naval build-up, dumarami rin ang mga eroplano ng Amerika sa gitnang silangan at maging sa mga base nito sa Europa. Ayon sa Military Air Tracking Alliance, mahigit 100 fighter jets kabilang ang F-35, F-22, F-15 at F-16 ang umalis mula sa US at Europe at patungong Middle East. Sinubaybayan din ng grupo ang pagdating ng mahigit 100 fuel tanker aircraft at higit 200 cargo plane sa rehiyon at mga base sa Europa noong kalagitnaan ng Pebrero. Dagdag pa rito, ikinumpirma ng isang opisyal ng US na inilipat din ang 12 F-22 fighter jets sa isang base sa Israel. Ipinakita naman ng satellite images mula sa Planet Labs ang mahigit 500 sasakyang panghimpapawid sa Muwafaq Salty Air Base sa Jordan na karamihan ay pinaniniwala ang bahagi ng American build-up. May posibilidad pang mas marami ang nakatago sa mga hangar. Ayon sa mga analyst, ang pagdating ng mga support aircraft gaya ng early warning E-3 planes sa Saudi Arabia ay kritikal na koordinasyon ng malawakang air operations. Sinabi ng US Central Command na ang deployment ng mga fighter jet ay nagpapataas ng combat readiness at layong panatilihin ang seguridad at katatagan sa rehiyon sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon. Gayunman, walang ground component ang puwersa ng US, kaya't ang pagtanggal kay Khamenei sa kapangyarihan ay mangangailangan ng halos milagrosong sabay-sabay na pag-aalsa ng mamamayan matapos wasakin ng airstrikes ang mga struktura ng seguridad ng rehimen. Isang senaryong itinuturing ng marami bilang pantasya. Dagdag pa nito, nagbabala ang mga opisyal ng Pentagon sa pamamagitan ng mga pagtaga sa media na kulang ang munitions at resources para sa isang pangmatagalang kampanya. Ang mga ulat na kailangan na ring iservice ang ilang aircraft carrier ay lalong naglaglag kay Trump sa alanganin kung mag-uutos siya ng matagalang opensiba dahil maaari itong mauwi sa isang Iraq-style political scenario na halos pagpapatiwakal para sa sinumang pangulo. Mas realistic ang mga opsyon ni Trump na mas maiksi at targeted lamang na pag-atake, ngunit may kaakibat din itong panganib. Ang paggamit lamang ng bahagi ng napakalalaking puwersang nakadeploy ay maaaring magpakita ng limitasyon ng kanyang kakayahan sa digmaan at magpahina sa deterrent ng US sa rehiyon. Maaaring kayanin ng matigas na rehimen ng Iran ang 1 o 2 gabi ng limitadong strike dahil ayon sa mga eksperto ay may kakayahang gumanti ang Iran dahil sa libo-libo nitong drones at ballistic missiles na kayang pakawalan bilang gante sa mga pasilidad ng US sa buong gitnang silangan pati na sa Israel. Hindi rin kakampi ni Trump ang oras. Hindi kayang panatilihin ng Pentagon ang napakalaking bahagi ng mga asset nito sa himpapawid at dagat sa loob ng maraming buwan. Kahit mas mura ang pagpapanatili ng mga eroplano sa mga runway kaysa sa aktual na digmaan, may kapalit itong panganib sa kahandaan ng Amerika sa mga susunod na krisis. Ang matinding pagpapakita ng puwersa ay maaaring pumigil sa agarang ganting pag-atake ng Iran, ngunit kasabay nito ay dumarami rin ang mga target ng US na maaaring tamaan ng Tehran. Pagkatapos ng 12 araw na digmaan ng Iran at Israel noong 1 taon, ang tunay na panganib ay hindi isang ganap na opensiba ng Iran kundi isang missile o drone lamang na makakalusot sa depensa at magdulot ng sapat na casualty upang magpasimula ng sunod-sunod na gantihan. Ayon sa mga eksperto, malinaw na nabigo ang US na tuluyang sirain ang nuclear facilities ng Iran noong huli nilang binomba ang mga ito sa kabila ng pahayag ni Trump na nabura na nila ang nuclear program ng nasabing bansa.
Tila naniniwala si Trump na determinado ang Iran na magkaroon ng sandatahang nuclear kahit pa itinanggi ito ng Supreme Leader na si Ali Khamenei at kahit pa ayon sa pagtatasa ng US intelligence noong nakaraang taon ay wala namang agarang ebidensya ng aktibong paggawa ng bomba. Sa huli, kung walang mabilis na kasunduan, patuloy na numinipis ang mga opsyong militar ni Trump. Hindi niya inihanda ang publiko ng Amerika ni ang mga kagamitang militar sa rehiyon para sa isang malawak na nakapamiminsalang digmaan. Ang isa pang maikli ngunit matinding strike ay malamang na hindi tuluyang magpapabura sa nuclear program ng Iran o magpapatalsik sa rehimen at sa halip ay maaaring maglangtad lamang ng limitasyong kagustuhan ni Trump na makipagdigma, isang stratehikong pagkabigo na siya ring maaaring pansamantalang ikahinga ng isang rehiyon na matagal nang nasa bingit ng pagsabog. Ngunit hindi rin papahuli ang Iran dahil matagal na rin itong naghahanda sa oras na dumating ang malaking gera mula sa Amerika at Israel. Habang abala ang mga Iranian negotiator sa pakikipag-usap sa United States sa Geneva, sabay namang nagpakita ng lakas militar ang Iran sa pamamagitan ng malawakang naval drills sa Persian Gulf. Isang malinaw na mensahe hindi lamang sa Washington kundi pati sa mga kaalyado nito sa rehiyon. Ayon sa Iranian media, sa kauna-unahang pagkakataon ay pansamantalang isinara ng IRGC ang ilang bahagi ng Strait of Hormuz sa loob ng ilang taon habang isinasagawa ang mga ehersisyong pandagat. Ang naturang kipot ay isang kritikal na daanan sa pagitan ng Persian Gulf at Gulf of Oman kung saan dumaraan ang humigit kumulang ikalimang bahagi ng arawang supply ng langis sa buong mundo, dahilan upang maging sensitibo ang anumang galaw dito. Matagal nang nagbabala ang Iran na maaari nitong isara ang Strait of Hormuz sakaling lalo pang umiinit ang tensyon nito sa kanluran. Isang senaryong inaasahang magdudulot ng matinding kaguluhan sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Kasabay nito, nagsagawa rin ang hukbong dagat ng Iran ng pinagsamang military exercise kasama ang Russia sa Gulf of Oman at hilagang bahagi ng Indian Ocean kung saan isinagawa ang isang drill na naglalayong mabawi ang isang kunwaring na hijack na barko ayon sa state media ng Iran. Ayon sa isang war expert, si Vali Nasser, na isa ring propesor sa Johns Hopkins University, ang ginawang ito ng Iran ay pagpapakita upang kumbinsihin ang Estados Unidos at Israel na magiging napakamahal ang anumang digmaan laban sa kanila. Sana lang ay huwag madamay ang mga karatig bansa sa Middle East na kaalyado ng Amerika dahil sa ginawang pagbomba ng Iran sa mga base na nasa mga bansang ito. Lalo na't nagpahayag ang mga bansa tulad ng UAE, Bahrain, Kuwait at Saudi na ang pagbomba ng Iran ay tahasang paglabag sa soberanya ng kanilang mga bansa at hindi sila papayag na walang gagawing hakbang laban sa Iran. At sa pag-init ng gera ay nasa sentro na naman ang nagbabadyang krisis ang mga kababayan nating OFW sa gitnang silangan na umaasa sa trabaho at kabuhayan roon upang suportahan ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.